Jokes is a form of, is an articulation of cynicism. And yet, this, by delegitimizing the regime through jokes, itong cynicism suddenly transformed into a revolutionary impulse that found its ultimate expression in EDSA. Tumagal ng 3 taon ang Confetti Revolution. Sa dami, dalas, lawak, at hindi ng mga aksyong masa, nalagpasan ng Confetti Revolution ang first quarter storm ng 1970. Pero hindi nakala ng rehimeng Marcos na may mas malaki pang pag-aalsang darating na tuluyan ng magpapabagsak dito. Tatlong taon pagkaraan ng pagpaslang kay Ninoy Aquino, hindi pa rin maawat-awat ang Confetti Revolution. Ang mga estudyante noong first quarter storm ay mga empleyado na at executive sa panahong ito. Pagkaraan ng mahigit 1 dekada, nasa kalsada na naman ang marami sa kanila, nagmamarcha. Madalas, kasama pa ang mga anak. Iyon ang mga taon ng puspusang pagbubuklod. Sa panahong ito, nabuo ang mga bagong organisasyong nakilala sa tawag na cause-oriented groups. Galing sa paggitnang uri o middle class ang marami sa mga miyembro ng cause-oriented groups at pati ang kanilang mga ehersisyo tulad ng jogging ay binigyan nila ng kulay ng protesta. Ang kulay dilaw na sa kanluran ay simbolo ng karuwagan, ngayon naging simbolo ng paglaban, tulad ng kulay pula. Galit na galit ka sa rehimen na to, na kaya mong itaya yung buhay mo. Pero hindi mo alam exactly paano namin tatanggalin si Marcos. Basta ang alam namin, sige, magrarally kami araw-araw. Gasin nyo kami, transyonin nyo kami. Babalik at babalik kami hanggang sa matanggal siya. Kailangan talagang higit na palakasin yung peaceful option. Yung simbahan na nandyan sa lipunan at may mga parokyeng nakakalat, pwedeng maging isang alternatibo sa isang marahas na solusyon, revolusyon. Hindi nagpaiwan ng militar. Itinatag ng ilang junior officer ng AFP ang Reform the Armed Forces Movement o RAM. In fact, nakakarating hanggang kay General Ber, nakakarating kay President Marcos, yung aming mga hinaing. Ang malungkot, walang nangyayari. Walang maluluklok sa magandang posisyon kung hindi dadaan kay General Ber. In a sense, nawala yung puder ng Enrile. Natakot kami, mga tao, mga opisyal, na-identify kay Enrile. Patay ang mga karir namin. Maybe patay kami physically. And let not the malcontents, the weaklings, the cowardly, and the disinherited or the disenchanted prevent us from attaining our noble destiny. Iba't ibang taktika ang ginawa ni Marcos para mapahupa ang galit ng sambayanan. 1 taon pagkaraan ng pagpaslang kay Ninoy Aquino, idinaos ng rehimeng Marcos ang eleksyon para sa regular na batasang pambansa. Nag-boycott ang mga grupong nawalan na ng tiwala sa mga palsipikadong eleksyon. Kasi ang tingin namin, huwag na natin bigyan pa ng pagkakataong pabanguhin na naman niya ang kanyang sarili dito. No? Kunwari, nag-open up na siya si Marcos. No? Katunayan, sumasama lamang ang ating kalagayan. The sooner we get rid of him, the better. Pero puspusang ikinampanya ni Cory Aquino ang mga kandidato ng oposisyon. Para maiba na nga ang halakad dito sa ating mamamayan. Until somebody else discovers a new process of transferring power in a peaceful and orderly manner, we will just have to opt for the electoral process. Para mapangalagaan ang mga boto ng oposisyon, muling itinatag ang National Movement for Free Elections o NAMFREL.
the achievement of NAMFREL was organizing ordinary people for democracy. Everybody, rich or poor, no, once they made the decision, put their lives at stake for clean elections. Nagbunga pa rin ang partisipasyon sa botohan. Napanalunan ng oposisyon ng halos 1/3 ng pwesto sa batasang pambansa. Nagharap sila ng mosyon na isakdal si Marcos sa salang paglabag sa konstitusyon at pagkakamal ng tagong yaman. Bagamat ang impeachment motion ay kaagad na pinatay ng partido ng administrasyon, malaking bagay rin na naihayag sa batasan ang mga issue laban kay Marcos. Ang isa pang inakalang pampahupa ng galit ng sambayanan ay ang pagbubuo ni Marcos ng independyenteng komisyon para imbestigahan ang pagpaslang kay Ninoy Aquino. Yes, Your Honor. Isinakdal ng komisyon ang ilang sundalo at opisyal militar. Unang-una na ang Chief of Staff ng AFP, si General Fabian Ver. Pero nang isampa ang kaso sa Sandigan Bayan, pinawalang sala ang mga pangunahing akusado. Masyado ng self-serving, masyado ng garapal yung ginagawa nila. The 68 general officers in the service at the time, I was the 69th, passed around a manifesto declaring support for him. I refused to join in that manifesto. I was the only one. Lalo lang nagatungan ng apoy ng protesta. Nabahala na rin ang Estados Unidos sa lumalalang krisis. At that time, nasa kami, abot na namin yung 63 provinces. $12,000 to 15,000 armed strength, no? Yung mismong regulars. Nakapaglusad kami ng mga tactical offensive sa karamihan sa mga region, na mga size ng operation ay mga platoon hanggang company. Ang primary recruiter ng CPP-NPA talagang si Marcos. Kung lalakas pa ang impluensya ng mga komunista, malalagay sa panganib ang mga interes ng Estados Unidos sa Pilipinas, ang mga negosyo nito at higit sa lahat, ang mga base militar. Dahil dito, inipit ng Estados Unidos at ng international lending institutions tulad ng World Bank at IMF ang mga bagong pautang sa rehimeng Marcos. Basic instability na nangyayari rito. Kaya noon, nape-pressure na rin si Marcos ng international community na magtawag ng eleksyon sapagkat yung legitimacy niya mismo yung naku-question ngayon eh. If all these childish claims to popularity on both sides have to be settled, I think we better settle it by calling an election right now, or say give everybody 60 days to campaign. Nabulabog kami, nabulabog usapan namin sa, ang tatawag ko mga dilaw. May planong kudeta, December. Alam ng dilaw. Ang sistema is, it will be a military uprising talaga. Mag-i-install ng civilian government, magpapatawag ng tunay na halalan. Nasira, gawa, either natunugan ni Marcos o sabi nga, baka natopak, inunahan. Matagal nang kumakalat ang balitang malala na ang sakit ni Marcos. Kaya pinaghahandaan na ng oposisyon ang snap election. Dito sa kongresong ito, parang pinilit namin magkaisa. At sino-sino itong mga mamamayang Pilipino? Yun ang aming pinilit na identify. Kasama dyan ang mga magsasaka, siyempre, kasama ang labor, kasama ang basic sectors. Itinatag din ang convener group, isang maliit na grupong pinamumunuan ng dating Senador Lorenzo Tañada at ng biyuda ni Ninoy,
si Cory Aquino. Layunin nitong plansyahin ang pamamaraan sa pagpili ng kandidato laban kay Marcos. Nantiyak nang magkakaroon ng snap election, muling uminit ang debate ng boycott at partisipasyon. Muli, ipinasya ng kaliwa na mag-boycott. Well, nagkamali naman doon. Tinatanggap namin meron kaming pagkakamali doon sa pagkakaboycott sa election. Nagkulang kami sa pagbasa sa damdamin ng mga mamamayan na sa kanyang kahandaan at pagnanais na talagang mabago yung lipunan. Handa siya talagang alisin si Marcos.